from EFP. Ngayon, Sandro, ngayong umaga, syempre pinakaabangan ng lahat. Dadako naman tayo sa PNPA. Yes, actually ngayon, babalik na naman tayo sa Silang Cavite. Dahil malalaman natin ang mga storya ng mga kadete natin doon. Syempre kasama natin live dyan si Julius Tisamburon. Julius, magandang umaga. Maraming salamat, Dayan at Sandro. Magandang umaga sa inyo. Nandito pa rin po tayo ngayon sa bahagi ng Silang Cavite sa Philippine National Police Academy. At mapapansin po natin na hanggang sa mga oras pong ito ay tuloy-tuloy po ang ginagawa pong paghahanda na kung saan po inaasahan po mamaya. Simula na nga po itong araw ng pagtatapos para sa ating mga kadete na kung saan nga ito ang kanilang pinakiintay na araw. At syempre, mapalad po tayo na makakasama natin at makakapanayam ang top 1 ng Class Mandilaab of 2014 na si Mr. Glenn Santiases kasama ang kanyang mga magulang. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po. Magandang umaga rin po. Ayan. Okay. Ngayon po nga araw na ito si Sir Glenn. Glenn, ikaw ang top 1 ng klase. Ikaw ang kumbagay nangunguna sa Class Mandilaab of 2014. Una muna, ano yung mga dinanas ninyong paano kayo nakapasok dito at yung mga challenges dito sa loob ng PNPA? Siguro, unang-una po, 22,000 kaming nag-apply noon dito sa PNPA nung sa batch namin para mag-ano dito, pumasok dito. Tapos, ngayon, after ng nabawasan na naman kami ng 2,000. Tapos kami mag-graduate ngayon ay 202 na lang po. So parang ang haba ng processing po plus yung makapagpasok pa lang ay mahirap na. Siguro mas mahirap pa yung nung nakapasok na kami dito. Kasi lalo na yung first 45 days po namin dito, yung tinatawag na breaking period. Talagang yung training namin ay kami. Tapos 3 araw tumatakbo sa isang araw. Tapos lahat yung tulog mo, bawas na yung tulog, maaga gumigising. Tapos yung simula nung after po ng breaking period yun, simula naman po ng academics namin kung saan sa umaga tumatakbo kami tapos mag-aaral pa, isasabay pa yung pag-aaral sa training namin. So sobrang hirap po talaga. At least ngayon, pagkatapos ng 4 na taon na paghihirap po namin, ay ito na nga yung parang tugatog ng aming ng paghihirap namin. At least ito na yung namin yung bunga ng aming paghihirap po. So ito bang exam ninyo kung hindi pala kayo makapasa sa isang phase? Hindi, kunyari pagpasok nyo, di ba, marami nag-i-exam. Pag hindi pala nakapasa doon sa isang phase, hindi niyo kukunin yung susunod na phase, tama ba din? Opo, ganun po. So, kailangan halimbawa po, una, yung entrance exam po, tapos sunod po yung neuropsychiatric exam, tapos medical exam, physical fitness exam, tapos yung interview po. So, napakahabang proseso po. Doon sa neuropsychiatric, ano yung mga kadalasang ginagawa o tinatanong sa inyo? Siguro yung ititest lang talaga yung mental stability po kung yung kung talagang pwede po yung pumasok dito kung fit talaga kayo dito sa PNPA. Eto ba matapos nga yung exam, matapos lahat, syempre ilan na lang kayong nakapasok dito mula sa halos sa 30,000 yata kayo nag-take halos tapos biglang bumaba ng almost nasa 6,000. Ano yung unang pakiramdam mo na ikaw kasama doon sa first 6,000 na syempre mula doon sa pinakamarami pasok ka doon sa 6,000? Siyempre masayang-masaya po kasi sa dami ng exam, isa po ako sa mga pinalad po na nakapasa po. Tapos ang Class Mandilaab of 2014 ay kung ang kasaysayan nila mula sa ganun karami umunti kayo ng halos sa 300 na lang na magkakasama. Tama ba ako? Opo. Ngayon, doon sa 300 na yun, ano yung mga naging struggles na ninyo o yung kumbaga first na ginawa ninyo dito sa loob ng PNPA? Kung ano ba ang inyong mga preparasyon o ano ba yung mga ginawa ninyo kung may mga push-up na kaagad o iba pa mga activities? Siguro po, inanda talaga kami sa mga mas mahirap po na trainings po. Yung takbo po, mga ganun, siguro, mga push-ups, mga physical exercises po. Kailangan ba talaga, required ba talaga, o ano ba ang benefit ng pagkakaroon ng physically fit, o pagiging physically fit ng isang kadete ng PNPA? Siyempre, kailangan talaga yung fit po talaga. Kasi alimbawa po, sa profession po namin, police kami, siyempre, halimbawa po, maghahabulin namin yung mga kriminal, kailangan mas mabilis kami sa kriminal para mahabol po talaga yung mga kriminal po. Kailangan physically fit po talaga. Nabanggit mo na lang din yung pulis. Ito, yung kung mga boss, ito pong kanya pong ama, ay kung inyo po malalaman, siya rin po ay isa pong miyembro ng ating kapulisan. Sir, magandang umaga po. Magandang gabi rin po. Magandang umaga rin po. Yan, opo. Ngayon po, sir, dahil kayo po ay isang miyembro ng ating pong otoridad
bilang isang pulis at yung anak po ninyo ay papasok din po sa pagpupulis. Ano po ang una po ninyong reaksyon? Ito po ba ay talagang pinlano ninyo at nagmana sa inyo sa tingin niyo po? Actually po, wala po sa plano na pagpupulis ng anak ko dahil ang una pong expectation namin dyan, magpapari dahil una po, pumasok po siya ng seminaryo, magpapari, then bigla nung matapos AB Philosophy, nag-graduate siya cum laude, unexpected po na nagcambio po yung plano niya. Sabi niya, Papa, magpupulis na lang ako. Sabi ko, ayoko naman pangimasuko ng profession mo. Kung saan ka masaya, doon ka. Sabi ko, papasalamat din ako dahil at least yung lipa ko, nasundan ng anak ko. Nasundan po. At least, kayo po ba, ano po ba ang inyo pong masasabi dito po sa pagiging top 1 naman po? Kasi, syempre, sa dami po ng mga nakapasok, isa po ang inyo pong anak at top 1 pa siya. Sobrang saya po. Napakasaya ko ngayon. Ako na siguro pinakamasayang ama ngayon. Dahil, siyempre, top 1 yung anak ko. Kaya, hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman kong kaligayahan sa ngayon. Ito po, ang kanya naman pong ina, ikasama din po ngayon natin at makakapanayam. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Opo. Siyempre, bilang ina po, ano po ba si Glenn noong mga wala pa po siya sa PNPA bilang inyo pa pong inaalagaan at bilang nasa elementary at high school pa po? Mula po nang maliit siya, wala na po kaming problema dyan. Siyang bata hanggang sa ngayon. Wala siyang binigay na sakit ng ulo sa aming mag-asawa. Talagang mabait siyang anak. Siya po ba ay nasa honor rolls o may awards po ba siya nung mga Nung elementary high school, wala po siyang honor. Nung sa Claret Seminary, saka lang siya honor. Okay po. Yan sir, ito po, last question po. Kayo po ba isasaludo po sa inyo pong anak ngayon po? Siguro kung kinakailangan, siguro kung pares kami naka-uniforme at nagkasalubong kami sa isang lugar, normal po na magsasaludo ang isang non-commission officer sa officer. Okay po. At sa iyo, Glenn, paalala na mensahe mo sa ating mga kababayan na syempre kayong Class Mandilab ang susunod na magsiservisyo publiko sa taong bayan. Siguro ang masasabi ko lang po sa taong bayan na kami po ay hinanda ng PNPA para pinag-aral kami dito, binihisan, pinakain, tapos lahat ng trainings namin dito ay para po ito para sa taong bayan po, para magsilbi po at maglingkod at para protektahan po yung taong bayan po. At higit sa lahat po ay siyempre nag-aral din po kami para maging magaling na tagapagpatupad ng batas po. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat at nakapanayan po natin ngayon pong umaga pong ito si Class Mandilab of 2014 Top 1 Glenn Santelices. Marami po mga balita at impormasyon ang inyong aabangan sa pagbabalik ng Good Morning Boss.